Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah ar-rusul wa risalat. Tiyatalakin na natin yung pagkakahigit ng mga propeta sa isa't isa. Nga unang kahigitan, siyempre ay ang kahigitan ng mga sugo kung hambing sa pangkaraniwang propeta. At sa mga sugo na ito, nakahigit siyempre ang ulul azmi minar rusul at sa kanilang 5, sina Nuh, Ibrahim, Musa, Isa at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mainam. Si pinaka-mainam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meron pang iba't ibang mga kung ika-categorize kasi yung mga propeta. So marami pang bukod sa sugo o sa pagiging sugo, pagiging pangkaraniwang propeta. So maaari rin, di ba, ma-differentiate sila sa pagkakaiba nila kung sila ba'y binigyan ng kasulatan. Halimbawa niya si Dawud alayhis salam. Si Dawud alayhis salam, binigyan siya ng kasulatan, bagaman hindi siya, sugo. So meron siyang zabur. At nabanggit nung nakaraan, yung iba't ibang mga kasulatan na ibinigay sa iba't ibang mga sugo na dahil dito nakakahigit sila sa iba pa. Yung Torah ni Musa alayhis salam, yung Injil kay Isa alayhis salam, at iba pa. Ngayon balik tayo inshallah kay Adam alayhis salam. So si Adam alayhis salam, propeta siya o hindi siya sugo. Kasi ang kauna-unahang sugo, sino? Si Nuh alayhis salam. Pero sa isang banda, katulad nga ng binanggit ko kanina, maaring nakakahigit ang mga propeta sa iba pang mga propeta dahil meron silang nakatangian na wala iba pang mga propeta. Si Adam alayhis salam, وَقَدْ اخْتَصَّ اللَّهُ آدَمْ بِأَنَّهُ أَبُو الْبَشَرِ. Si Allah hinirang niya o ginawa niyang espesyal si Adam alayhis salam dahil siya ay Abul Bashar. Ano kaya yung Abul Bashar? Ama ng mga tao o ama ng sangkatauhan. Ayan, di ba? Naintindihan niyo na yung Arabic. Alhamdulillah. Khalaqahullahu biyadihi. At isa pa, nilikha siya ni Allah sa pamamagitan ng mismong kamay ni Allah. Ngayon yung kamay na yun, ulitin natin, hindi ito kamay na iisipin mo pa nung klaseng kamay ito. Okay? Hindi tayo katulad ng mga Asy'ariyah o iba pang mga ligaw na sekta na namimiloso po. Sila yung malisyoso Sila malisyoso, bakit tinatanggal nila yung paniniwala ng kamay na ito ni Allah ay kamay? Sinasabi nila kapangyarihan, sinasabi nila ganito, ganyan. Silang malisyoso. Hindi ang Ahlus Sunnah ang malisyoso na binibigyan natin si Allah ng katangian ng tao. Sila ang malisyoso. At gayon din, bukod pa rito, si Allah wa nafaqa fihi min ruhihi. Si Allah mismo, inihip niya o ihininga niya kay Adam alayhis salam ang mula sa kaluluwa na mula kay Allah. Ibig sabihin yung kaluluwa na ito, nililinaw lang natin. Hindi ito kaluluwa na bahagi ni Allah na ibinibigay, inilalagay kay Adam alayhis salam. Kasi ito yung nagiging batayan lalo na ng kuffar, yung mga Kristiyano, na sa bawat isa raw sa atin ay merong bahagi ng Diyos. Ngayon tatanungin mo sila, paano mo nasabi yan? Kasi daw, nung nilikha daw ng Diyos si Adan, kasi ganito rin sa mga Kristiyano ihininga daw ng Diyos o Diyos Ama para sa kanila yung kaluluwa na bahagi ng Diyos at inilagay kay Adan. Hindi. Min ruhihi, yung ruh na mula kay Allah, ibig sabihin mula kay Allah, galing kay Allah. Hindi yung kabilang kay Allah o bahagi ni Allah. Kaya maingat, dapat tayo
sa mga bagay na ito na kumbaga nalilinaw natin agad-agad sa mga tao. Kasi hindi nila isipin na pareho tayo ng paniniwala sa kanila. Hindi. Malinaw sa atin ang bagay na ito. Ang kaluluwa na ihininga ni Allah kay Adam alayhis salam, galing kay Allah, oo. Pero hindi ito bahagi ng pagiging Panginoon o Diyos ni Allah o ng kanyang mga pangalan at katangian at kapangyarihan. Walang napunta kay Adan na kapangyarihan o katangian ni Allah. Wala. Yun ay kaluluwa, siyempre, nilikha ni Allah. At isa pang kahigitan ni Adam alayhis salam, wa amara al-malaikata fasajadu lahu. Si Allah, inutusan niya ang mga anghel at sila ay nagpatira pa kay Adam alayhis salam. At nililinaw pa nga ng ibang mga scholar, ang sujud na ito ay sujud ng pagbati kay Adam alayhis salam, hindi pagsamba. Pero regardless, yun ang inutos ni Allah sa mga anghel. So, yun pa lang itong mga bagay na ito, ilan ang natukoy dito. Pagiging ama ng sangkatauhan, pagkakalikha sa kanya sa pamagitan ng kamay ni Allah, pag-iihip sa kanya mula sa kaluluwa na mula kay Allah, at pagsusujud ng mga anghel sa kanya, apat na katangian na dahil dito ay nakahihigit o nagiging unique o distinct si Adam alayhis salam. So maaring kumbaga, marami pang iba-ibang category na pwedeng matutukoy na nakakahigit ang isang propeta sa isa pang propeta. Hindi lang ito kumbaga, yun nga, kung siya ba ay propeta na nakatanggap ng kasulatan o hindi nakatanggap, o siya ba ay sugo o hindi sugo, marami pa. Marami pang iba. At pagkatapos kay Adam alayhis salam, wafaddala Nuhan. Si Nuh alayhis salam ay ginawa ni Allah na nakahihigit sa iba pang mga propeta. Siya unang-una nga ay awwalur rusul ila ahlil ard. Siya ang kauna-unahang sugo, kauna-unahan sa mga sugo na ipinadala sa ahlul ard, sa mga tao na nakatira sa lupa. And syempre, ito ahlul ard na ito, kumbaga siyang kauna-unahan na sugo, pero ahlul ard, di ba natalakay na natin dun sa mga jinn? Na yung mga jinn, sumusunod lang din sila sa sa propeta na tao. Walang naiulat o nabalita na merong propeta na jinn. Merong propeta na jinn. Lahat sila sumusunod lang din sa mga tao. Lahat sila sumusunod lang din sa mga propeta na tao. So, siya raw ang kauna-unahang sugo sa lahat ng mga nilalang sa lupa. Wasammahu Allahu abdan syakuran. At si Nuh alayhis salam, tinawag siya ni Allah, pinangalanan siya ni Allah sa Quran bilang abdan syakuran. Alipin na syakur, mapagpasalamat. Alipin na mapagpasalamat. At pagkatapos si Nuh alayhis salam, syempre wafaddala Ibrahim biittikadihi khalilan. Si Allah, hinirang niya o ginawa niya nakakaangat si Ibrahim alayhis salam sa pamagitan ng pagkuha niya kay Ibrahim alayhis salam bilang khalil, bilang malapit na kaibigan. At naintindihan natin lalo, alhamdulillah, yung konsepto ng pagiging khalil. Ang pagiging khalil, isa lang ang pwede mong magiging khalil. Kumbaga sa makabagong salita, BFF. Alam mo yun? Best friends forever. Isa lang. Di ba si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu malapit na malapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi siya khalil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi khalil talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang khalil talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah. Hindi pwedeng dalawa yung khalil niya. Isa lang. Isa lang ang pwedeng magiging khalil. Sa panahon ni Ibrahim alayhis salam, tinuring siya o kinuha siya ni Allah bilang khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. At kinuha ni Allah si Ibrahim bilang khalil. Nabanggit ito doon sa Suratun Nisa, verse 125. Gindin, sumunod na kahigitan ni Ibrahim alayhis salam sa iba pa mga propeta at mga sugo. Wa ja'alahu linnasi imama. Ginawa siyang pinuno ng sangkatauhan.
pinuno ng sangkatauhan, yung nga katulad sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Baqarah verse 124, Inni ja'iluka linnasi imama, tunay na ako ay magdudulot na ikaw para sa mga tao ay maging pinuno. Maging pinuno. Siyempre, magiging pinuno kasi yung nga, mapapabilang dito yung kanyang pagiging Abul Anbiya bilang ama ng mga propeta. Ang lahat ng mga propeta, pagkatapos niya ay nanggaling sa kanyang angkan. Nanggaling sa kanyang angkan. At ang mga propeta, pinuno ng mga tao, at siya ang pinuno ng mga pinuno, therefore, pinuno ng mga tao. At pagkatapos si Ibrahim alayhis salam, nabanggit si Musa alayhis salam. Wafaddalallahu Musa birisalatihi wa bikalamihi. Si Allah ay naghirang o nagdulot na si Musa alayhis salam ay makakaangat sa iba pang mga propeta sa pamagitan ng pagpapadala sa kanya dala ang mensahe ni Allah at sa pakikipag-usap ni Allah sa kanya. So lahat ng mga propeta, di ba, at sugo, dala-dala naman nila ang resala ni Allah, ang mensahe ni Allah. Pero yung kalam, pakikipag-usap sa kanya ni Allah ng direkta, ito yung unique, kumbaga kay Musa alayhis salam. Unique. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre nakausap din naman niya si Allah, di ba? Lalong-lalo na dun sa Al-Isra wal Mi'raj. Pero mga propeta sa pangkalahatan, ang dumarating sa kanilang wahi, pero hindi pakikipag-usap kay Allah. Naintindihan niyo yung pinagkaiba. Kasi ang wahi, di ba? Paano dumarating ang wahi? Iba-ibang paraan. At madalas sa pamagitan ni Jibril alayhis salam. Hindi naman nila kausap si Allah. Si Jibril alayhis salam yung paraan. So dumarating si Jibril alayhis salam sa iba-ibang paraan, di ba? Minsan dumarating ito na parang tunog ng dagundong ng kampana, o minsan si Jibril alayhis salam nagpapakita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyo ng tao. At iba pa na paraan. Hindi nila kinausap o nakausap si Allah. Pero si Musa alayhis salam, nakausap niya si Allah. Yung nga sinabi ni Allah sa kanya, Suratul A'raf, verse 144, Inni stafaituka alan nasi birisalati wa bikalami. Ako ay naghirang sa iyo sa lahat ng mga tao, kumbaga, sa dinami-dami ng tao, pinili kita na nag-iisa upang dalhin ang aking mensahe at ang aking salita sa pamagitan ng pakikipag-usap sa iyo, kay Musa alayhis salam. Sa pamagitan ng pakikipag-usap kay Musa alayhis salam. At ganyan din nababanggit doon sa Surah Taha, verse 41, wastana'tuka linafsi. At ako ay pumipili, humihirang sa iyo, kumbaga, para sa aking sarili. Na sinasabi ni Allah na hinihirang niya si Musa alayhis salam para sa kanya. Na kumbaga, kinukuha niya sa lahat ng dinami-dami ng mga tao, si Musa alayhis salam ang kanyang pinili. Alhamdulillah, sapat na yun na batayan na nakakahigit nga si Musa alayhis salam sa iba pang mga propeta sa ganitong mga pananalita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, si Isa alayhis salam. Wafaddala Isa bi annahu Rasulullah. Si Allah, dinulot niya na si Isa alayhis salam ay maging makakahigit sa iba pang mga propeta dahil siya ay dinulot ni Allah na maging sugo ni Allah. Actually, hindi lang ito pangkaraniwang pagiging sugo. Di ba? Kasi si Isa alayhis salam, bata pa lang siya, di ba? Propeta na siya. Baby pa lang siya. Propeta na siya. Nung nagsalita siya, doon sa, di ba, kinausap niya yung mga tao na nagbibintang sa nanay niya. Inni Abdullah, sabi niya, ako ay alipin ni Allah. Actually, sa panahon na yon ay propeta na siya. Ayon sa mga scholar, propeta na siya ng panahon na yon. Propeta na siya nung panahon na yon. Sige, si Isa alayhis salam, hinirang din siya ni Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Si Isa alayhis salam ay natatangi sa iba pa mga propeta dahil siya ay kalima, salita ni Allah, alqaha ila Maryam, na ibinaling niya kay Maria. At ang salita na ito, na tinutukoy ni Allah na ibinaling niya
kay Maria, ito yung utos. Ito ang utos kay Maria na kun fayakun, mangyari. At ang inutos ni Allah na mangyari, ang magdalang tao, si Mama Mary kahit wala siyang asawa. At nangyari nga. Hindi ito nangyari sa kahit sinong propeta na isinilang sila na walang ama. Si Isa alayhis salam lang ang ganoon ng kanyang kumbaga katangian. At dito na ulit yung ruhun minhu at kaluluwa mula sa kanya. So katulad kanina, di ba yung si Adan, kumbaga iniihip ni Allah sa kanya yung kanyang kaluluwa. So yung ruhun minhu dito na tinutukoy para kay Isa alayhis salam, ganun din. Kaluluwa na nilikha ni Allah, na galing kay Allah nga, oo, pero hindi bahagi ni Allah. Hindi bahagi ng kanyang pagiging Panginoon, hindi bahagi ng kanyang pagiging Diyos. Ito ay kaluluwa na nilikha ni Allah. Kaya mula kay Allah, ruhun minhu. Ganun kasimple, ganun kadali. So hindi ito pwedeng mapagkakamalian na si Isa alayhis salam ay merong natatanging katangian ng pagka-Diyos o anumang ilang katangian ng pagka-Diyos dahil lamang dito. So, napakasimple ng bagay na ito. Kaluluwa na galing kay Allah, mula kay Allah. Ganyan din natatangi nga si Isa alayhis salam, wa kana yukallimun nasa fil mahdi, na siya daw ay nakikipag-usap sa mga tao habang siya ay nasa duyan pa lamang. Duyan, ibig sabihin habang sanggol pa siya. Habang sanggol pa siya. Tingnan sinabi Suratun Nisa, verse 177, Innamal Masihu Isa ibn Maryam, Rasulullah. Ang Masih, ang Mesaya, na si Isa na anak ni Maria, ay hindi hihigit sa pagiging sugo ni Allah. O siya ay sugo lamang ni Allah. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Hindi siya Panginoon na nagkatawang tao. Hindi siya pangatlo sa tatlong persona. At hindi siya si Allah mismo na nagkatawang tao. Di ba may innama? So, ibig sabihin, yun lang siya, Rasulullah. Hindi hihigit doon at hindi mas mababa pa doon. At bukod dito, bukod sa pagiging Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. At siya raw ay utos ni Allah, salita ni Allah na ibinaling kay Mama Mary at kaluluwa na mula sa kanya. Kaluluwa o sabihin man natin espiritu na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, hindi lang nabanggit dito Maaari na rin natin mabanggit pa yung tungkol sa iba pang mga nangyari kay Isa alayhis salam na natatangi sa kanya, di ba? So iniangat siya ni Allah. O sinong propeta ang nalalaman natin na iniangat ni Allah ng buhay? Siya lang. O sinong propeta ang hindi na nabanggit dito pero natatangi yun kay Isa alayhis salam. Sino yung propeta na bagbabalik sa dulo ng panahon? Siya lang. Si Isa alayhis salam. Maraming pang ibang natatangi sa kanya ng mga katangian. Hindi na lang nabanggit dito kasi binuod na lang ito ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah. Ngayon nga, وَيَتَفَادَلُ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. At maaari pa ngang nagkakaiba-iba o nakakahigit ang mga propeta sa isa't isa sa iba pang mga usapin. Sa iba pang mga usapin, iba pang mga paraan. فَالنَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ نَبِيًّا لَا غَيْرٍ. So, maaring mangyari na ang propeta ay propeta lang. Wala siya ibang trabaho, propeta lang talaga. Kasi, merong mga propeta na nagkaroon sila ng iba pang trabaho. Anong tinutukoy dito na propeta na merong iba pang trabaho? وَقَدْ يَكُونُ نَبِيًّا مَلِكًا. Pwedeng magkakaroon kasi ng propeta na hari. Di ba? Sino yung kauna-unahang propeta na hari? Si Dawud alayhis salam. Yung tatay ni Sulaiman. Diba? Si Dawud alayhis salam. Propeta na hari. وَقَدْ يَكُونُ abdan rasulan. At maaari rin naman na yung propeta ay alipin na propeta. Ngayon, malalaman natin kung ano pa yung distinction nung abdan rasulan na ito. Pero may kita natin dito yung propeta na propeta lang, halimbawa, sina Yahya at Zakaria. Propeta lang talaga sila.
O kung sa pangkalahatan, si Isa alayhis salam, propeta rin. Pero hindi naman siya naging hari, di ba? Si Isa alayhis salam, hindi siya naging hari. Ang mga naging hari, kumbaga, yung nakikilala natin, sina Dawud, Sulaiman, na mga malikan na rasulan, na sila ay mga hari ng mga propeta. فَالنَّبِيُّ الَّذِي كُذِّبَ وَلَمْ يُتَّبَعْ وَلَمْ يُطَعْ هَذَا نَبِيٌّ وَلَيْسَ بِمَلِكٍ. So masasabi raw natin na pangkaraniwang propeta, halimbawa, yung propeta na, kumbaga, propeta na hindi pinaniwalaan, nangangaral yung mga propeta, di ba? Propeta na hindi sinunod ng maraming mga tao. So ito yung may tuturing na pangkaraniwang propeta at hindi naging hari. Ibig sabihin, hindi rin naging pinuno ng kanilang mga nasyon. Halimbawa nga sina Yahya at Zakaria, pinatay pa nga sila, di ba? Pinatay sila ng mga Hudyo. Walaysa bimalikin, hindi sila hari. Ammal ladhi sudik wattubi wa uti'a fa in kana la ya'mur illa bima amarahu Allahu bihi fa huwa abdun nabiyyun laysa bimalikin. Pero halimbawa meron daw propeta na sinunod. Ibig sabihin sinunod na, kumbaga, may mga naniwala sa kanya at sinunod sa kanya mga utos na wala siyang iniutos liban na lamang sa kung ano inutos sa kanya ni Allah. Ito yung Abdun Nabi. Laysa bimalikin. Ito yung alipin na propeta na hindi hari. Pero ito din pinagkaibangan nila do sa pagiging hari na propeta. Wa in kana ya'mur bima yuriduhu bubahan lahu fahuwa nabiyyun malik. Pero kung yung propeta ay nakakapag-utos sa mga tao ng mga utos na, kumbaga, para sa kanyang sarili, pang sarili, pero pinahintulutan naman bilang propeta at sa posisyon niya bilang hari, ito na nga yung may tuturing na nabiyon malik. Propeta na hari din. Katulad ng sinabi ni Allah kay Sulaiman alayhis salam, hada atauna famnun o amsik bigayri hisabin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah As-Sad, verse 39, tungkol kay Sulaiman alayhis salam, sasabi ni Allah, ito ang aming handog sa iyo. Kaya ipamigay mo ito o, kumbaga, huwag mo ipamigay, hindi naman solohin o ipagdamot. Kumbaga, ipamigay mo o hindi mo ipapamigay kasi maaaring ipagpapaliban lang niya yung pamimigay. Hindi ka tatalungin, hindi ka tutuusin kung ano ang gagawin mo sa iyong yaman. Kasi yung yaman ni Sulaiman alayhis salam ay yaman na siya yung merong perpektong o kompletong desisyon kung saan niya gagamitin yung kanyang yaman, yung yaman ng kanyang kaharian. Kasi siya nga ay hari. Hari si Sulaiman alayhis salam. Pero nalalaman natin, si Sulaiman alayhis salam, alhamdulillah, bilang taong matuwid at bilang propetang matuwid, higit sa lahat, ginamit niya ang kanyang yaman sa jihad, unang-una, sa pakikibaka sa landas ni Allah at iba't iba pang mga mabubuti na pinahintulutan na pagkakagastusan ng kanyang yaman. Fan-nabiyul malik huna kasimul abdir rasul. Kumbaga, dun sa mga propeta, di ba mayroong pangkaraniwan lang na mga propeta? Sinabi yung pangkaraniwang propeta, sila yung mga konti lang yung sumunod sa kanila. Konti lang. Na siyang kalagayan ng karamihan sa mga propeta actually. Siyang karamihan sa kalagayan ng mga propeta. Kaya nga sa araw ng paghukom, di ba? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya na naglalakad yung mga propeta. Merong propeta na may kasamang 1 tao, may propeta may kasamang 10 tao, may propeta walang kasama, naglalakad mag-isa. So sila yung mga pangkaraniwang propeta. Pero kung yung propeta raw ay sinusunod, pero hindi naman siya hari, yun ay propeta na alipin. At kung siya naman ay sinusunod ng mga tao bilang, kumbaga, pinuno o hari ng kanilang lugar, yun ay malinaw na hari na propeta. At magkataliwas sila ng propeta
na alipin. Magkataliwas sila ng propeta na alipin. Pero yung madali lang na distinction nila, kumbaga, nalalaman natin, kung ang propeta ay may kaharian, edi hari yun, ganun lang. Kung yung propeta walang kaharian, pero sinusunod naman siya ng mga tao, edi hindi yun hari. Yun ay propeta na alipin. O hindi hari. Kumbaga, tinawag siyang alipin kasi hindi siya hari. Kamakilalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, katulad ng sinabi tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtar imma abdan rasulan wa imma nabiyan malikan. Sino kayo nag-ulat nito? Hindi nabanggit dito. So sinabihan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga pinapili siya ni Allah. Anong gusto mo? Mamili ka. Ikaw ay magiging propeta na alipin o ikaw ay magiging propeta na hari. So, ibig sabihin, yung konsepto na ito ng propeta na hari at propeta na alipin, kumbaga nanggaling mismo kay Allah. Yun nga, mula kay Allah, kumbaga ginagawa niyang nagkakaiba-iba ang antas ng mga propeta at mga sugo. So, mayroong mga propeta na naging pangkaraniwang propeta, may mga propeta na naging mga hari, at may mga propeta na naging mga alipin, ibig sabihin hindi sila mga hari. Yun nga, wahalal abdir rasul akmalu min halin nabil malik. Yun nga, nalalaman nating lahat mula sa mga batayan na ang sugo na alipin ay mas kompleto o mas ganap ang kanyang katauhan kaysa sa propeta na hari. Kama huwa halu nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Tingnan mula dito, nalalaman natin, mas pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging propeta na alipin dahil ito ang naging kanyang kalagayan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya naging hari ng mga Muslim. Nanatili siyang alipin at namuhay na parang alipin. Namuhay na parang alipin. Actually, nabanggit yan minsan sa isang hadith tungkol sa sabihan nila sa pagkain. Sa pagkain. Kumakain yung mga sahaba, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilalapit niya yung kanyang bibig dun sa plato. Sasabi ng mga sahaba, ba't hindi ka maupo ng nakasandal para para maginhawa sa iyong pagkain? Pero sabi niya, hindi. Kakain daw siya na katulad ng alipin. Kakain siya na katulad ng alipin. Na, yun nga, tungkol dito, ito yung pagiging sunna ng pagkain sa sahig, di ba? Yung pagkain sa sahig. So may nagsasabi sunna ito, pero ang usapin nito, maaring yung ganun pagkain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sahig ay sunnatut tabi'iyya. Hindi ito isinabatas, pagkos ay sunna na sarili niyang kagustuhan. Hindi isinabatas. Na ibig sabihin na kapag kumain ka sa sahig, mas nakakahigit yun kaysa sa kumain ka sa mesa. Wala namang ganun na binanggit ng mga scholar dito. Wala ko naalala na nababanggit nila tungkol dito. So walang problema. Kakain ng tao sa mesa, kakain ng tao sa sahig, kakain sila sa isang plato yung na magkakasama, kakain sila sa plato na magkakahiwalay, lahat yun walang problema. Anyway, muamala naman yun, di ba? Ang pagkain. Ano ba yung pagkain? Ibada? Muamala siya, primarily muamala. O napatigilan ka, ba't muamala, pwede magiging ibada, di ba? Sa intensyon. Pero ang unang hatol dito, ang asal dito sa pagkain, muamala talaga siya. So kahit anong gawin mo, kumbaga dito, basta hindi pinagbabawal, pwede. Kumain ka sa sahig, kumain ka sa mesa, walang problema. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinili niya na kumain sa mesa, alhamdulillah. So nga dito sa kalagayan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ كَانَ abdan rasulan. Siya ay alipin na sugo. Muayyadan mutaan, matbuan. Siya ay tinutulungan ng kanyang mga kasama, sinusunod. Ibig sabihin, pinaniniwalaan ng kanyang mga kasama at matbuan, sinusunod ng kanyang mga kasama ang kanyang mga utos. Na yun nga,
Kung titingnan natin, parang hari, di ba? Pero yun nga, simple lang yung pinagkaiba nito. Kung merong kaharian, hari yun. Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman niya tinuring na kaharian ng Madina. Hindi niya tinuring na kaharian niya ang Madina at hindi niya tinuring ang kanyang sarili bilang hari. In contrast doon kay Dawud alayhis salam. Pero actually kung titingnan nga natin, ang nangyari talaga kay Dawud alayhis salam, di ba naalala niyo yung kwento kay Talut? Yung mga Hudyo, ayaw nila mag-jihad. Sabi nila, hindi kami mag-jihad hanggat wala kaming hari. So binigyan sila ni Allah ng hari, si Talut, si Saul. Pero nung naging hari na si Saul, ayaw nila. Bakit yan yung ginawang hari? Mas karapat dapat kami maging hari. Diba? Gusto nila magkaroon ng hari, pero gusto pala nila, sila yung magiging hari. Parang yung yung tao. Dapat may pinuno tayo dito. Yung pala siya yung gustong magiging pinuno. Siya yung may gusto na magiging pinuno. So, ganyan nangyari sa mga Hudyo. Kaya nung pinalitan si Saul, at yung nga pumalit sa kanya si Dawud alayhis salam, posibleng yun din ang dahilan kung bakit nanatili na rin na hari si Dawud alayhis salam nang sa gayon mapapamunuan niya yung mga Hudyo. Kasi yun hinihiling ng mga Hudyo magkaroon sila ng hari. Pero nga yung mga Hudyo, ano man ang hilingin nila, ibinibigay sa kanila ni Allah, pero ganun pa rin, hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala. Kaya yung Quraysh, halimbawa, di ba? May mga hinihiling silang mga himala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ilan doon tinupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero naniwala ba sila? Hindi. Humiling sila kay Allah, humiling sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahati yung buwan. O nahati yung buwan, naniwala ba sila? Hindi. Hindi sila naniwala. Yung Thamud, yung nasyon ni Saleh, tama ba? Si Saleh sa Thamud. Tama, no? Minsan nalilito kasi ako sa kanilang tatlo. Di ba, ang sabi nung nasyon niya, sige, magpalabas ka nga nung camel dun sa bato, yung bundok na bato. Lumabas ka yung camel. Yung bato, talaga yung bato, lumabas doon yung camel. Hindi ka pa ba mamamangha, hindi ka pa ba maniniwala na totoong propeta si Saleh? Hindi sila naniwala. Nagyari na pinagbigyan na ni Allah yung kanilang hiniling pero hindi sila naniwala. Yun nga yung problema. Kapag yung tao merong hinihiling na himala at pagbibigyan ng propeta, hindi pa rin sila maniniwala. Ang maniniwala, yung nakahanda talaga na maniwala. Na kahit nga ipakita pa ni Allah ang lahat ng aya, lahat ng tanda, kung hindi talaga sila maniniwala, hindi sila maniniwala. At actually, sa totoo niyan yung Quraysh, hindi ko alam kung nabanggit ko ba ito sa inyo. Di ba doon sa Sira, paulit-ulit nang nabanggit yung pakikipag-usap ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Si Utbah nakipag-usap sa kanya, tapos may nauna ng pakikipag-usap sa kanya sa pamagitan ni Abu Talib, tapos yung huling pakikipag-usap sa kanya sa pamuno ni Abu Jahal. Sa totoo niyan, itong lahat ng panahon na ito, na nakikipag-usap sila, kung nakikipag-kompromiso sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam na nila na siya ay propeta. Alam na nila na siya ay propeta. Kaya nga tuwing nang nagbabanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng parusa, natatakot sila. Di ba si Utbah yung kausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Suratul Fussilat? Tinakpan pa niya yung bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi niya ma-recite yung aya tungkol sa pagpaparusa sa mga naunang mga nasyon na maaring darating din sa Quraysh. Natakot siya. At ganoon din ang natitira sa Quraysh. Alam talaga nila na siya ay propeta. Ayaw lang talaga nilang maniwala. Ang dami na nilang kumbaga nagpapakatangan na lang sila sa kanilang ginagawa. Hanggang sa, yun nga, may pa nga Hindi ko maalala kung nabanggit ba yun doon sa Ar-Rahiqul Maktum, pero nabanggit ito ni Sheikh Arafat bin Hassan al-Muhammadi. So, nagtipon-tipon daw yung Quraysh. So, pinagmamalaki nila lahat ng katangian nila, lalo yung Banu Makhzum, yung angkan ni Abu Jahal. Sabi niya, tayo ang pinakamainam sa lahat ng Arabo. Tayo ang namamahala sa Kaaba, tayo ang may hawak ng bandila ng Quraysh, tayo ang nagpapakain sa mga nag-hajj. Lahat tayo. Tapos ngayon yung Banu Hashim, may propeta. Paano natin tatapatan yun? May propeta.
Kumbaga, wala silang maisip eh. Kumbaga, ano na lang, pagka naligaw talaga yung tao, wala lang kung ano-ano na lang yung kanyang gagawin. Ito nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya lang natin nabanggit yun kung bakit merong hari na propeta. Kasi maaaring yun ang dahilan. Kasi yun yung gusto ng mga Hudyo. Pero nga, nakita na nila lahat ng tanda, pero hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala. Yun nga, di ba, sa panahon ni Musa alayhis salam, nakita na nila lahat ng tanda kung paano silang ipinaglaban ni Allah, laban kay Paraon. Pero bandang huli, pagtawid nila doon sa dagat, nahati pa yung dagat, sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan, sumamba sila sa gintong baka. Kufur talagang gusto nila, hindi nila gusto ng pananampalataya. Sumusunod lang sila kay Musa alayhis salam kasi convenient, may pakinabang ang makatakas mula sa Egypt at ang manakaw yung mga alahas ng mga amo nila. Nang tumakas sila kasi dala-dala nila yung mga alahas ng mga amo nila, yung mga ginto. Yun nga, namodus din sila. Kumbaga sila nang bubudol, sila nang momodus, namodus din sila ni As-Samiri. Sabi niya, Samiri, bigyan ninyo sa akin lahat ng ginto ninyo, gagawin natin gintong baka. O yan nga, naging gintong baka. O nung ganawa ni Musa alayhis salam sa gintong baka, sinunog niya, tinapon niya sa dagat. Wala silang pinakinabangan. Walang baraka yung kanilang ginto. Walang baraka yung kanilang ninakaw. Sige nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin siya na propeta kasi wala naman talaga siyang kaharian. Sa kabila ng katotohanan na sinusunod siya, tinutulungan, pinapaniwalaan ng kanyang mga kasama. Wabidhalika yakunu lahu mithlu ajri man ittaba'ahu. Nakabilang sa mga unique na katangian ng alipin na propeta, siya ay magkakaroon ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng sino man na sumunod sa kanya. Kasi lahat ng iniutos niya sa kanila, pawang may kinalaman lang sa relihiyon. Hindi para sa kapakanan ng kaharian o ano paman. Kumbaga, mas nagiging malaki ang pagsubok para sa isang alipin na propeta kaysa sa hari na propeta. Kasi ang alipin na propeta, kung titingnan nga natin, di ba? Kailangan niya ipagtanggol palagi yung sarili niya na kailangan niyo akong sundin, ganito, ganyan. Pero yung hari, dahil sa posisyon niya ng pagiging hari, automatic dapat susundin siya ng mga tao. Kahit ang mga engkanto nung time ni Sulaiman alayhis salam. Given na siya ay dapat na sinusunod. Pero yung propeta na alipin, hindi. Kaya mas malaki ang kanyang gantimpala, inshallah. Nga, yakunu lahu mithlu ajri man ittaba'ahu, makukuha niyang gantimpala na katulad ng gantimpala ng sino ang sumunod sa kanya, wa yantafi bihil khalq, at may kinabang ang lahat ng mga nilikha mula sa kanya, wa yarhamu bihi, at sila inshallah, ayurhamu pala, sila inshallah ay kahabagan sa pamagitan ng propeta na ito, wa yarhamu bihim, at siya ay nahahabag din sa lahat ng mga nilikha, walam yakhtar an yakuna malikan, at ang propeta na ito hindi pumipili na maging hari, li'alla yankus, nang sa gayon hindi mababawasan ang kanyang halaga, o ang kanyang gantimpala, o ang kanyang fadal o kahigitan. Lima fi dalika minal istimta'i bir riasa wal mal. So sa kabila ng pagkakaroon ng pamumuno at yaman ng hari, hindi nila yun pagpapalit sa pagiging propeta na alipin an nasibihi fil akhir. So kumbaga hindi nila pagpapalit ang pagiging propeta na alipin na magkakaroon siyempre ng mas malaking gantimpala sa kabilang buhay kaysa sa pagiging pinuno o pagiging mayaman ng pagiging propeta na hari. Pero siyempre hindi ibig sabihin ito nakapintas-pintas. Okay? Hindi ibig sabihin ito nakapintas-pintas ang pagiging propeta na hari. Hindi yan ang ibig sabihin dito. Tinutukoy lang dito yung pagiging superior o pagiging nakahihigit ng pagiging propeta na alipin, alhamdulillah. At panghuli, isingit lang natin to. So meron pang isang propeta bukod kina Dawud alayhis salam at Sulaiman alayhis salam na hari. Sino kaya? Si Yusuf alayhis salam. Si Yusuf alayhis salam. Nga, fal-abdur rasul, ay sana ba yan? Fal-abdur rasul afdalu indallahi minan nabiyil malik.
ang alipin na sugo ay mas nakakahigit kaysa sa propeta na hari. Walihada kana amara Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Hindi, amru pala. Kana amra Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam afdalu indallahi min Dawud wa Sulaiman wa Yusuf. So kaya nga sina Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, at siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakahigit ang kanilang kalagayan kaysa kina Dawud, Sulaiman at Yusuf alaihimus salam. Alhamdulillah. So ito yung pagtalakay natin. So yung huling, hindi pa huli, yung sunod na matatalakay naman inshallah, yung mga naging kainaman naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.